akin na Move-It. Ayan siya. Tapos dyan sa gitna na yan, atake, tumapat sa akin. Ayan, nalalaya ko, hindi sa natumba. Tapos tumulungan na rin ako ng mga kasamahan niya ng mga riders. Tapos ayun siya sa loob ng nasa loob siya ng ambulansya na additionals, ambulance ng additionals. So sabi nung nagbidig, normal naman daw, kaso nga lang parang night stroke siya, yung init, pagod, gutom. Kaya pinapahinga siya ngayon sa loob hanggang sa makaka-recover siya. Kaya ang ambulansya nandito pa siya sa Catherine. Inatake po yan alas 3 ng hapon. Medyo mainit pa, saka umaambon-ambon. Kaya kinakapos siya ng hininga kaya kapos siya ng hininga. So gusto niya nga matulog kasi nanginginig siya, nangingitim na. Gusto niya matulog, hindi namin pinapatulog, kakain namin. So nanginintay namin yung ambulansya. So dumating yung ambulansya, siya first aid na galing naman itong nag-first aid sa ambulansya. Yan yung naka-face mask na yan siya. Tapos itong nakatayo na yan yung driver. So hanggang ngayon nandito pa siya. Oras na alas 5 na ng hapon. So 2 oras na siya nakahiga dyan sa ambulansya. Inobserbahan siya, hindi pa siya dinadala kasi inobserbahan siya. So hanggang ngayon nandito pa siya kasi alas 5 na ng hapon. Ayan po yung gitna na yan, nakakasal na yan. Magaling nga siya kasi tumapat siya sa akin. Dapat dun siya stop sa may guhit na yun. So hindi siya stop na sa guhit na yun. Dumiretso siya, disregard niya, tumapat siya sa akin. Kasi para matulungan ko siya, magaling nga ginawa niya. Kaya nga hindi siya natumba. Lalayan ko siya nung nakita ko sa mga sabi nanginginig, nangingitim, pinakapos hininga kasi nawakan ko siya at saka yung motor, kaya hindi natumba. Hanggang sa tinulungan kami ng mga kapwa niya riders, inano namin yung pinainom, binigyan ng binusang tubig yun, tapos yelo, tapos yung pencil namin yung kamay, hilot habang naghihintay kami sa ambulansya. So October 27 nangyari 3 PM ng hapon. Akasoler Sierra 5. Ako nga pala yung nakaduty ng Professor.